Umakyat kayo dyan sa Malacanang na puro bangag. Ganyan, oh. Yan talaga ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, dito sa video eh. Medyo matagal na itong video, mga kababayan, pero para na-censor ata ito originally, mga kababayan, noong kasagsagan ng pagurgor sa prangkisa ng SMNI, kaya parang nakat ang porsyon na ito. Pero ngayon, mga kababayan, lumabas. At pinag-usapan dito, mga kababayan ni dating Pangulong Digong, itong issue ng adik-adik. Di PBBM, di umano ha. Di umano. Pero si PRRD, sigurado. Pero tayo, di umano. Mahirap na. At sabi ni Tatay Digong, mga kababayan, dapat pinakulong na daw yan dati pa Yung panahon, mga kababayan, yung may issues sila ni Maricel Soriano doon sa condo unit. Kaso nga lang, hindi pa presidente si dating Pangulong Digong noon. Mayor pa lang siya ng Davao City. Pero nung panahon ng presidente na siya, mga kababayan, mukhang naglaylo daw, mga kababayan. Wala na daw yung mga unit-unit ni yung ginagawang pot session. Mahirap naman dahil, ang sabi, user. Ang tinitira nito si dating Pangulong Digong ay mga pusher. Kaya hindi rin niya mapakulong, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. Puro bangag. Puro bangag. Nag-nag lahat. Sabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng putat, talagang ginagawa mo na. Parang mas malala pa sa tatay, mga kababayan, di ba? You try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Na-destroy na. Wala na, mga kababayan. Talagang totally sira na ang pangalang Marcos. Hindi na yan mariredeem dahil dinestroy na nila for the second time around. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. Anong ginawa mo doon? Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Early as hindi pa ako presidente. Nung presidente, mas lalo ko nakita. See? I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam yung mayor pa siya, mga kababayan, ha? Yung una niyang nakita about ito sa yung PDEA leaks. Yung sabing may 5 litrato. Talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, mayor pa kasi siya noon, mga kababayan. Ano magagawa niya? Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full full story of yung pagka-addict ni Marcos. Addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Dati ha. Sana hinuli na lang nila dati noong 2012, mga kababayan. Ang pagkamali ko lang rin kasi mayor lang ako. Yung una nakita ko. Mayor. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit. Eto, mga kababayan, ang kasagutan nung mga, sabi ng mga supporter ng mga loyalist tayo, mga kababayan, bakit hindi mo na pinahuli? 2012 pa yun, mga kababayan Naglaylo. Di ba, binenta ni Maricel Soriano daw ang condo unit. Wala natin kung saan na lang sila gumagamit, di ba? Baka nag-iingat na sila, mga kababayan, kaya wala nang intel. Hindi naman pwedeng i-target mo ng ganyan. Sa dami ba naman ang addict ng mga politicians, mga kababayan? Totoo yan, maraming addict na politicians. Targetin niya si Marcos, wala siyang masamang tinapay kay Marcos At hindi naman nagbibenta, hindi naman nagtutulak. So, bahala ka dyan. Kung mag-addictos, binidictos ka dyan, ang tinutugi si Digong ay eto, mga supplier, mga pusher, mga drug dealers. Wala na sa mga, so siguro sa... At wala na rin mga mga kababayan, yung mga current na mga evidences nung panahon na ni dating Pangulong Duterte. Mga luma na lang. Paano ba 2012 pa? Gumagamit lang naman hindi nagbebenta. Pero sana nung 2012, sabi ni dating Pangulong Digong, sana pinahuli na lang para caught in the act doon talaga sa sa kanilang kondo. Pasig River na, hindi pa natin magalaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty. Hindi naman sa akin generated by my personal, ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si President. Gusto ko nga protektahan. Gusto nga niya protektahan.
Ang sabi gusto pa nga lang isali mga kababayan sa narco list. Ito si PBBM, base din yan sa expose ni Maharlika. Tapos, nakiusap daw si Aimee. May kasi, ba naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga parang lang na, sige, trabaho lang din yung trabaho. Not really a specific order na you try to pulihin. Kasi Vice Presidente lang ako. Nung Presidente ako. Pero mahirapan na sila. I do not know. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay Mr. Marcos. Yung pinakita sa akin ng Presidente. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi Presidente ka. Andun sa PDEA daw mga kababayan. Yan ang sabi ni Bato Pero sa hindi malamang kadahilanan, pinadukot pina-extinguish, pinabura, pinakuha, basura. Takot. Wala nang ebidensya. At lahat ng dokumento na yan, talagang either they were erased. Pero balik tayo dito sa alam mo, ang simpleng pagkasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gawain ng tatay. Tapos tanggal ng tao na walang tatay ko. Halos ganun ang ginawa nila. At dapat sinuspend siya. At alam mo, tatay ko, sige, I will go to court. So, medyo sila. Tagal na abogado ang tatay ko dito Pamilya ng abogado mga kababayan. Ganon. Yung ginagamit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat. At yung hindi mo gustong magkalaban, yung ayaw kalaban natin, hanapan ng mali. Hanapan ng kung anong papilis dyan, ilang babae, pati yung babae mo, pakialaman. Nakikialam ng babae ng may babae. Okay. 4 o 5. Sabagay. Sobra na rin yun. Yung 4 o 5, sobra na rin yun. Joke lang yan joke. Kayo naman. Balik siya sa, he is really, if that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being authoritarian. Diktador. Hitler. Chewing gum na naman. Ginagawa mo. Bilib din tayo kay PRRD dahil habang ngumunguyan ng chewing gum ang kababayan ay nakakapagsalita pa. Baka makagat mong dila mo niyan, PRRD. And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Balikan mo lang yung luin. Salsalin mga kababayan. Isang sentence lang yan dyan. Walang academic provision. Wala ka dyan sa mga Chacha, Kaya nga ang sabi natin mga kababayan, kapag mananalo yung mga bagoong Pilipinas na slate, ay goodbye na tayo. Kaunting, isang sentence lang daw sabi ni PRRD. Pwede nang mabago ang konstitusyon mga kababayan. Pwede nang manatili dyan sa pwesto si BBM. Okay, maniwala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for one term. Tungkol lang yan. Erase. That the president is eligible to run again and again and again. Again and again. Hanggang matanggal siya sa trabaho. Could be in military kudita or whatever. Pero kung tatakbo yan si Ngag-Ngag, BBM, hindi na yan mananalo ba? Lalo na kung tatapatan ng mga Duterte. Pero ang problema mga kababayan, hawak na nila ang COMELEC. Problema yan. Hindi natin alam kung anong gagawin nila dyan. Don't count on sabi mong loyal ang military sa'yo. Mali ka. Sige, talagang history will repeat by itself. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga sinabi dati ni PRRD? Post your comments below.